Sa balwarte ni Martin Romualdez, tiba-tiba ang SunWest construction ni Zaldico. When I say tiba-tiba, I mean billions of pesos. Ako po si Dwight De Leon ng Rappler. I know sawa na siguro kayo sa akin kakabalita tungkol sa mga negosyo ni Zaldico, but still, himayin natin. SunWest, if you will recall, is the super contractor na umabot sa hindi bababa sa 38 billion pesos ang napanalunang DPWH projects in the last decade. And sa Bicol pa lang yun ha. Pero that's not all. It has found good fortune in other regions, including Eastern Visayas. We crunched the numbers, 6.1 billion pesos in public works projects, all in Leyte Province. More specifically, all 24 SunWest contracts sa isang distrito lang. And you got it right, kay dating Speaker Martin Romualdez. If you look at this chart, it's been winning hundreds of millions of pesos in contracts already during the Duterte administration. At the time, kongresista na si Ko, House Majority Leader na si Romualdez. Pero look, mula nang maging House Speaker si Romualdez at Chairman ng makapangyarihang Appropriations Committee si Ko noong 2022, grabe ang itinalon ng halaga ng mga kontratang napanalunan ng SunWest sa Leyte. Where are these projects located? 1 dosena sa Tanawan, 5 sa Tacloban, 3 sa Alang-Alang, 2 sa Palo, at 2 rin sa Tolosa. Lahat yan, sakop ng distrito ni Romualdez. Nearly all of these projects are related to flood control as well. Construction of causeways, storm surge protection structures, at iba pa. On paper, it makes sense because Leyte, more than a decade after Super Typhoon Yolanda, is still haunted by the trauma of that catastrophe. Pero base sa tracker from the DPWH website, yung 3 of the biggest flood control projects awarded to SunWest na nagkakahalaga between 500 million pesos and 1.2 billion pesos each, na-miss na yung completion deadline. They were supposed to be finished between November 2024 and August 2025, pero around 24% to 77% completed pa lang ang mga ito. Yung ilang mga residente though, hindi masaya sa proyekto. Here's more from Rappler's Eastern Visayas correspondent, Jasmine Bonifacio. Hi Dwight! Sa Tacloban na nanawagan ng investigasyon ang ilang mga advocacy group sa SunWest dahil sa causeway. Wala raw public consultation na nagaganap at nangangamba sila sa maaaring maging pinsala ng proyekto sa kalikasan. Madumi na raw ang tubig dahil sa mountain soil na nilalagay sa dagat. Mas umuunti na rin daw ang mga nahuhuling mga isda. Hiningi namin ang panig ni Ko at ng SunWest pero hindi pa rin sila sumasagot. Sabi naman ni Romualdez sa Rappler, wala siyang papel sa pagpili ng contractor ng mga proyekto sa distrito kundi DPWH. Hindi lang daw SunWest ang may proyekto sa kanyang distrito, yung Tidal Embankment Project daw na conceptualize sa ilalim pa ng Aquino administration. Wala raw bahid ng politika ang mga proyekto, naging priority lamang daw ang kanyang sinasakupan dahil ito ang ground zero ng Yolanda. Ang garantiya ni Romualdez, wala raw ghost o substandard project sa kanyang distrito. For the record, simula pa lang ng taon, ibinalita na namin ang negosyo ng SunWest sa Eastern Visayas. But we are expanding our story now in light of the promised probe by the government into flood control projects. Si DPWH Secretary Vince Dizon na mismo ang nagsabi, may mga substandard projects ang SunWest at pag-aari nga raw ito ni Zaldico. Back in March, our investigation pointed out that he remains a beneficial owner of SunWest despite his divestment, dahil shareholder pa rin siya ng sister companies ng SunWest. Si Congressman Romualdez, di ba nga, kaya nag-resign bilang speaker para raw magawa ng buong loob ng Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon nito. Both Ko and Romualdez have been tagged in the flood control scandal and the budget mess. Sabi nga ng ilang kritiko, the 2025 budget, which they helped pass, is the most corrupt in history. Don't we all just want to get to the bottom of this? If you like this kind of investigative and explanatory journalism, please help us sustain our newsroom. Donate to our investigative fund or download the Rappler app for a more fruitful discussion.